Natanggap na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang opisyal na abiso ng Senado para paghandaan ang pag-convene bilang impeachment court na siyang lilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero may tanong isang senator-elect, pwede bang itawid sa 20th Congress ang impeachment complaint laban kay VP Sara na inihain sa mag-a-adjourn ng 19th Congress? Ang tugon ng mga mambabata sa report ni Mian Corvera. Inabisuhan na ng Senado ang Kamara na magko-convene na sa June 3 bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez na may petsang May 19, sinabi ni Escudero na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2 alas 4 ng hapon na tanggapin ang panel of prosecutors ng Kamara. Sa pagbabalik ng sesyon, inaasahan niya ng mga senador na babasahin ng prosecution panel sa open session ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, magkukonvene naman ang Senado bilang impeachment court para sa pag-i-issue ng mga summons at iba pang kaugnay na kautusan kung saan napadalhan na rin ng kopya si Vice President Sara Duterte. Pero dahil 2 linggo lang ang sesyon ng 19th Congress, sa July 13 na o 2 araw pagkatapos ng sona ng Pangulo, isasagawa ang impeachment trial sa ilalim na yan ng 20th Congress. Pero tanong ni Senator-elect at dating Senate President Vicente Soto, maaari nga bang ang 20th Congress na ang magpatuloy ng paglilitis? Sa Senate rules kasi anya kung saan kinuha ang rules sa impeachment, malinaw na nakasaad na anumang business o agenda sa ilalim ng 19th Congress. Dapat tapos na oras na mag-adjourn ang sesyon. Ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn sine die ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without day, kaya nga sine die, Latin for without day. Dahil wala na. Sa lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga napasa nyo na in third reading, hindi na pirmahan ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik uli ninyo yun from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is a part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, the impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. Naalala niyo nung kay Justice Corona. Ako chairman ng Committee of Rules eh. Ng Committee on Rules ko. Yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin dun? The issue being... Alin susundin? Dapat na raw ipaubaya sa 20th Congress ang debate hinggil dito, lalo't 2 linggo na lang ang nalalabi sa 19th Congress. Pero isaan niya itong justiciable issue kaya makabubuting idulog sa Korte Suprema. So ako, tingin ko yung 20th Congress ang maganda mag-decide. Pwede, it's open eh, kasi justiciable yung issue eh. So pwede dalhin sa Supreme Court. Pero kung walang nagpipetition, wala naman nagdadala, we leave it to the 20th Congress. Si Senador J.V. Ercito wala raw kinakampihan sa pagitan ni na Pangulong BBM at VP Sara, pero hindi siya pabor sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anya na politika ang motibo nito, pero kailangan dinggin ng Senado. We have been given instructions, so as much as possible not to talk about impeachment. Kasi be honest about it, noon sinasabi ko na an impeachment trial is really divisive. Talagang grabe, it will create division among us. Kasi it's more, yes, it's legal, both legal, but it's more political. Nakita naman na natin yan noon pa eh. And I would think yung sinabi ni Congressman Toby Tiaco, the campaign manager, nakita naman natin na naka-apekto talaga dito sa performance ng administration candidates. Apila niya sana agad matapos ang paglilitis para makapag-move on at umaksyon na ang mga opisyal ng gobyerno sa mga totoong problema ng bansa. Infrastructure, railway, airports, energy, agri, ang dami natin problema. And to be honest about this, na itong impeachment trial, itong early political bickerings,
napaaga eh. Parang sayang For yung 2028, ang ganda ng simula. No? Yung Unity. Unity, ang ganda ng samahan ni President Bongbong Marcos, VP Sara, biggest margin ever. Ang ganda sana nung start. Nangihinayang ako na yung foreign investments, ang ganda ng tingin sa atin. But now, Wala, all cold. of that will be on hold Yeah, because of cold what na is sila happening. ngayon. So, yun lang yung sa akin na Okay. kung we have to go to the process, that's our job. Tinggin, maging impartial, pero sana maging matapos ka agad. No? Because we have to go back to work. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.